Kamusta? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati sa inyong lahat na yung bagong araw. Paggalang at pagmamahal. Magandang panahon na yun. Salamat sa Diyos. Masaya ang mga anak at kami rin. 2 araw na kaming abala sa gawain sa Bukirin. Kamakailan nilinis natin ang mga kuko ni Faisal. Sinabi ko rin na gagawa tayo ng bubungan sa harap ng container. 2 araw na namin ginagawa ang bubungan. Pero hindi naman talaga 2 araw. 1 araw lang kami nagtrabaho, tapos 1 araw kami nagpahinga. Ginagawa namin doon ang bubungan. Ipapakita ko sa inyo ngayon. May ilang anak na ililipat ko ng pwesto at ayusin namin. Ang pakiusap ko sa inyo, bago ang lahat, huwag niyo akong bigin. Gawin niyo naman ako ng pabor, pakiusap, para makasuporta. Paki-like ang video na ito, mag-subscribe kayo at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Mahalaga sa akin ang likes at comments niyo. Sana huwag niyo akong bigin. Nora, lumapit ka na anak, mga kaibigan. Ang laki ng tiyan niya. Malapit na siyang manganak. Sa palagay niyo, ilan ang anak niya? Hinihintay ko ang inyong mga komento. Sino kaya ang makakahuli? Malalaman natin pag nanganak na siya kung ano ang ibibigay ng tadhana. Sana ligtas at maayos ang panganganak ng anak ko at magkaroon tayo ng malulusog na apo. Tama ba, Nora? Huwag mong paguri ng sarili mo. Pinalabas ko na siya mga kalahating oras na rin. Sabi ko, hayaan mo muna maglakad-lakad at maglibang ang bata. Nasisikipan na siya sa loob ng kulungan. Mayong araw, ayusin din natin ang lugar niya sa isa sa mga kwarto para doon siya titira para maayos siyang mangganak at maalagaan ang mga anak niya. Ayusin natin yun para sa anak ko, di ba, Nora? Tara, bisitahin natin mga anak. Odin, kumalma ka. Alex, kumalma ka. Destan, hanga ako sa dandal mo. Gusto bang palayain kita, anak? Pakawalan ko na ba, mga kaibigan ko? Hindi ko pa sila palalayin na yun. Maya-maya lalabas na si Maslum. Reyna, nasaan ang mahal ko? Asya? Kakalinis ko lang ng kulungan kanina, kuya. Huli nating ginawa ay nagpintura. Maganda resulta. May nagkomento na hindi na pinturaan ng bubong. Kaya baka papaputiin ko ito. Titingnan din yan yung mga tiles sa ibaba. Tingnan natin. May special silang pintura, ayusin natin. Odin, gusto mo bang lumabas? Gokan, palabasin ko na ba si Odin? Hintayin nating mapansin siya. Kuya, adik sa tubig to. Hinuhugasan namin ang kulungan. Itong 2 to ang nagpapabaliw sa amin. Kukunin ko na rin ba si Carlos? Huwag mong kunin si Carlos na yon. Gusto mo bang pagharapin sina Odin at Carlos? Ganon. Sina Odin at Carlos. Pagharapin natin sila. Anak, nababaliw ka na? Alam mo ba ang gulong-dulot nito? Ano bang sinasabi nito, mga kaibigan? Sa tingin ko, magkakasundo sila. Magkakasundo. Si Odin at si Carlos. Parang nababaliw ka na. Sa totoo lang, mukhang nababaliw ka na yata. Hawakan ko si Carlos. Mukhang kailangan ko itali ang sarili ko sa puno. Ulan, kakalat ka rin ka ni Carlos sa lupanag. Sabi ko, itali ko na lang sarili ko sa puno. Sige, ilabas mo si Carlos pero huwag pakawalan si Asil. Gusto kong makita, galing mo mag-alaga ng aso. Tingnan natin. Tayo, sige na, sige na. Hindi, kuya! Makikita ko na ngayon ang tunay mong husay sa aso. Sige. Tali na lang ang natira, tali. Hindi ko nagagalawin, ha? Ayos, saludo ako sa'yo. Saludo, saludo. Teka, ako na rin ang magsasara niyan. Tingnan mo, grabe ka talaga. Nalito ang mga hayop. Ulan, Gyokan. Dalhin mo si Carlos at ipasyal. Sige, Alex. Kalmada lang. Ayos, ayos, ayos. Astig ka talaga, kapatid ko. Ang galing mo talaga sa sport na to. Kung ikaw yon, pinalampas mo rin sana yon. Anak, sige pa. Hindi pa nalalamangan ng mas bata na katatanda, may oras pa. Lumampas na. Hindi pa lumampas, may panahon pa. Iikot mo muna. Hay, hanga ko sa'yo. Masyallah kay Carlos. Ang matapang na lalaki. Dalin mo. Ilalabas ko na rin si Alex. Sandali, Nora. Ang tapang mo. Kung inilabas mo siya, ilalabas ko rin si Alex. Sandali lang, Nora. Huwag ka lumapit masyado. Grabe, parang bala talaga. Oh. Sino mananalo? Carlos o Alex? Ha? Pre, nandito ang hari. Nandiyan ba ang hari-hari? Alex, grabe ang anak kong babae. Parang bala, pare. Diyos ko. Uy, pre, wag mo nang pabain. Konti na lang, muntik na mapilayan. Gusto mo bang bitawan ko ulit? Kung hindi ko siya hinila, kinagat na sana niya. Hinila ko rin, di mo ba nakita? Tingnan mo, tingnan mo.
Tingnan mo si Alex, tingnan mo ang katawan niya, grabe. Pinakamagaling sa Turkey, anak ko talaga. Isa siya sa ilan sa pinakamahusay sa mundo. Tingnan mo ang kalidad, sobrang galing. Saludo ako. May magsasabing babae siya, parang lalaki talaga. Astig na anak kong babae. Kuya, simulan na nating i-ehersisyo ang mga to. Magsisimula tayo. Marla anak, huwag seryosohin ang sinabi ko kanina. Take care, Alex. Take care lang. Hindi ka ba napapalitan, mahal? Dahil tumatanda ka na, daya ka nun. Sandali lang. Ay, naku. Oh. Matandang lobo. Bakit ka umiyak, ha? Inaatake nila ako. Di mo ba nakikita? Sino siya? Anong ginawa niya? Nasa ilalim ako ng paa niya, inaatake niya ako. Shh! Hindi anak. Hindi ko nakita kasi nakatingin ako sa unahan. Ganito ang paa ko. Mula dito, Paano ko naman yun makikita? Ito siya umatake. Paano ko naman yun makikita? Wala namang nangyari, di ba? Wala, hindi niya nahawakan. Paano ko naman yun makikita? Nakatingin ako sa kabila. Nora, magpagawait ka. Hintay. Alikan nga, Alex. Alex, kuya, tingnan mo to. Hindi. Shh, teka. Gokan, nadulot ka na naman ng problema, anak. Dumaan ka. Hintay. Dalhin mo. Tingnan mo si Carlos. May sisipain na naman si Carlos. Ay naku, Carlos. may sasampalin na namang tao si Carlos. Dalhin mo dito, bubuksan ko yan. Sige anak, bubuksan ko na. Dumaan ka, mag-ingat ka. Kuya, si Alex nga pala. Sobrang unpredictable na. Hindi mo alam kung anong gagawin niya. Anak, bakit ka pumasok mula sa likod? Hindi kita nakita, bakit mo inaaway si Alex? Siyempre, nakita niyang inatake mo si Marla, kaya siya nagalit. Destan, anak, balang araw papanoodin ka namin. Maganda ka, nagtitiwala ako sa'yo. Narinig mo ba? Mainit ba ang panahon o si Carlos ba ang medyo nagpasobra kaya pinawisan ako? Mainit ang panahon ngayon. Kung pupunta tayo sa dagat, makakalangoy tayo. Sobrang init, grabe. Ngayon, pusat, ikaw na naman ba ang nagkalat? Sira ulo ka talagang pusat. Tara kuya, lilipat ba tayo doon sa may bubong? O kaya kunin muna natin si Maslum? Hayaan mo muna siya umalis. Magpapahinga na tayo mga kaibigan. Alam niyo ba yung maliit na lugar sa kanto? May konting pagkukumpuni doon. Itinarin na natin ang kawad nito. Sinira ng mga aso yun kamakailan. Ginawa na rin naman natin ang pinto nito. Oo, tapos na ang pinto. Doon na ilalagay si Maslum at Joker. Raraki, inilagay ko na rin si Rocky. Nasa tabi ng mga anak ni Fistik na yon. Dinala ko ito sa bahay kasama si Burak. Pinabaliw niya si Isabel sa bahay dahil sa kanya nawalan ng gana sa buhay si Isabel at na-depress. Bakit? Paraging dinidila niyang ulo ni Isabel. Sinasakyan pa niya. Pinabaliw talaga niya yung babae. Eh si Isabel naman, mabait at matalinong babae. Nilagay ko rin ito kanina sa tabi ng mga anak ni Fistik. Yung mga anak ni Fistik, binugbog siya pagkatapos noon. Naranasan din niya ang lahat ng pinagdaanan ni Isabel. Nilagay niya yung container doon, tapos tumakbo yung walang iya. Palaging tumatakas parang ahas. Kahit saan palaging ganun. Yogan, si Joker ba o Maslum ang pipiliin mo ngayon? Wala namang pinagkaiba sa akin, kuya. Kung may pagpipilian ka, i-video mo na rin yung mga tuta. Sandali lang, itulak mo ng kaunti pa yung kariton. Mga bata, aliga kayo dito. Nasaan na ang mga mahal at magaganda ko? Nasaan na ang mga baby ko? Ang laki nyo na. Ang laki-laki nyo na. Nasaan ang mga magaganda ko? Kaibigan, ipaampun ko rin ang mga tuta para alam nyo. Lahat silang tatlo ay babae. Sabi ko nga, sina Prinsesa at Romeo, mga anak din na Prinsesa at Ares. Nagkatuluyan sina Boxer at Prinsesa at ito ang kanilang mga anak. Ayokong ipamigay ang mga ito. Dati marami kaming maliliit na aso, kuya. May iba pa kami mga tuta kaya ipapaampun ko rin ang mga ito. Siguro kung mag-iwan ako, isa lang ang maiwan ko. Iwan na lang natin yung isa, kuya, yung may puting dulo ng mga paa niya. Yung may asul na mata, di ba? O, ayan, yun. Siguro mas okay kung akin na lang yan agad. Ipapaampun ko ang iba, magiging kasing lagi ni Prinsesa ang mga ito. Kung gusto niyo mag-ampon, message sa Instagram, Typhoon Demirci TV. Ano na nangyari sa mga aso ko? Natasha, mahal pa rin kita. Ipapakita ko rin ang ilang tuta. Selos ka babae, anong nangyari sa inyo? Ha? Nagustuhan niyo ba dito? Pangit sila. Pasaway sila. Gokan, kunin mo na lang si Joker. Ibibigay ko sa iyo ang aso na mahirap alagaan. Huwag mong hayaang makipag-away siya. Ako, kukunin ko si Maslum. Lumabas na ang leon ng Anadolu. Grabe ang tikas niya.
Tingnan mo naman ang tindig, grabe, ang galing ng anak ko. Grabe, ang galing talaga ng leon ko. Ayos! 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 Tunay na dugong maharlika. Ingat kay Joker, baka dumambase sa mga babaeng aso. Makingat ka kay Joker. Joker! Matapang talaga na akong babae. Alam mo, makina lang lahat yan. Halika. Subukan muna natin to kay Mushroom. Ipapwesto natin sila ng magkatabi, hindi pa natin alam kung mag-aaway pa sila. Hindi kami sigurado. Sige, malalaman natin yan habang papunta tayo. Halika. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Halika, Mushroom. Dumaan ka na, dumaan ka na. Diyos ko, Diyos ko. Alam mo kuya, yung mga babaeng aso ng iba mabait, matalino, pero yung mga akin puro pasaway eh. Sara nga pala, sinabi mong ikulong si Dede. Kahapon nabaliw lahat sa uling video ng tagapagkabit ng sapatos sa kabayo. Nilagay ko si Dede sa mga manok, mga kaibigan. Siya ang pilyong bata ng bakuran, pero tanggapin niyo na rin siya ng ganon dahil wala naman siyang masamang intensyon. Silosong aso lang talaga siya. Malapit siya sa amo niya. Huwag pagalitan si Dede ko. Hindi talaga siya umalis sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan kahit kailan. Kailan? Mula umaga hanggang gabi. O tingnan mo mayon, Dede. Napakaloyal ng aso sa kanyang amo. Mga Doberman, Kuya, German Shepherd. Doberman, Asie. Lalo na si Asie, alimbawa, may kukor. Lagi ninyong panurin ng mga ito sa mga video, lagi silang kasama ko. Ngayon, sobrang dikit at siloso sila sa amo nila. Kaya nga, naintindihan mo ba? Si Dede, pero minsan sumusobra rin siya. Ayos lang. Hayaan mo na, lumaki pa siya ng kaunti. Bata pa si Dede. Isang taong gulang pa lang ang aso, hayaan mo munang lumaki pa siya. Pagkatapos, tatahimik na siya. Joker. Oh, Maras. Sandali, ikumpara ko si Mazlum kay Maras. Halika rito. Tingnan mo ang tindig. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Si Maras o Mazlum, kuya, ano sa tingin nyo? Mazlum. Ang katawan ni Maras, parang makina. Si Mazlum naman, grabe ang kumpiyansa sa sarili. Nakikita mo si Mazlum. Mabagal siyang dumarating. Daan, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo tong mga to, mga leon ng Anadolu talaga to. Grabe, saludo ako sa inyo. Sitter, huwag mong subukang atakin si Mazlum. Huwag kang gagawa ng ganung pagkakamali. Halika nga rito. Joker. Joker, gusto ko bang dalhin kita sa swimming? Sandali lang. Sana hindi biglang umatake si Chitter. Mazlum, kuya, mukhang mabait siya. Pero kapag nagalit, grabe talaga. Uy, Asiye, huwag kang lumapit masyado sa mga aso na yan. Magpakabait ka na. Kuya, habang walang tao. Hindi rin naman nakikita. Kung saan ito nanggaling, Palaging nasa tabi ng bawat aso, di ba? Ngayon, tingnan ninyo mga kaibigan. Dito natin ilalagay sina Mazlum at Joker, silang dalawa. Teka lang. Govan, subukan nating pakarabin sila. Sana hindi sila mag-away pang pinakawalan. Pagkatapos nito, silang dalawa ni Mazlum ang mananatili rito. Papakawalan ko muna si Mazlum, okay? Mazlum, tumakbo ka. Ngayon, parawalan mo na si Joker. Pakawalan mo na. Simula ngayon, dito natatambay sina Mazlum at Joker. Dati, kinulong namin dito sina Natasha, Tony at Kaplan. Kuya, wala pang isang oras, lahat sila nakatakas. Tinatalunan nila ang mga bakod na alambre at mga pinto. Pinatumba ni Kaplan ang kanto ng alambre. Maglalagay tayo ng matatalinong aso dito at lalagyan natin sila ng simentong bahay para hindi makatakas. Joker! Joker, halika! Halika dito! Halika dito! Halika dito! gusto ko yan. Punta tayo sa dagat, kuya. Ang init na kasi. Grabe, ang init ng panahon mga kaibigan. Sobrang init talaga. Pupunta naman tayo sa dagat. Noong nakaraan, sinabi ko sa kanya na pumunta tayo sa dagat. Sabi niya, wala tayong gagawin doon. Baka magkasakit pa tayo. Pero kinabukasan, umulan naman. Ayos lang. Hindi naman mainit nung araw na yon. Anak, mainit pa rin, mainit pa rin. Pupunta sana tayo sa dagat. Maglalamoy sana tayo ng maayos. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa palagay niyo ba, okay lang na nandito sina Mazlum at Joker? Ayos lang kuya, maluwag dito. Kung hiwalay pagkain nila, hindi sila mag-aaway. Saka dito na lang sila, magpalipas ng oras. Sinadya kong ilagay sila sa likod dahil maingay silang tumahol. Dahil sa pagtahol nila, subukan muna natin dito. Sige, labas muna tayo. Sandali lang, hapusin ko si Mazlum. Mazlum! Anak, nasaan ka? Naalala mo ba si Gökhan? Ha? Naalala mo pa ba si Gökhan? Ha, si Mazlum ko.
Sen nasıl sürüyordu abi? Mazlum. Si Mazlum ay walang utang na loob at hindi naman siya tao. Iniligtas natin si Mazlum mula sa matinding paghihirap. Yung walang iya, sinusubukan pa tayong atakihin. O si Mazlum, ang dami niya narte. Sige, tumakbo ka nga. Ang galing mo, sana'y pagpalain ka. Leon Negia Anadolu. Naku, mahal na mahal kita. Tara, alis na tayo dito. Hintayin mo, ako na ang magbubukas ng pinto. Ngayon, tingnan natin dito at obserbahan natin sila sandali. Hayaan mo na muna sila mga kaibigan. Sana hindi sila mag-away. Kung di sila mag-aaway, dito na sila mula ngayon. Guwapong Carlos. Isama rin si Hector para makalakad siya kasama natin. Sino? Wala naman si Dede dito. Hindi pa siya naglakad ngayon. Hayaan mo siya maglakad ngayon. Ilagay mo ang tali sa leeg, ha? Ayan, tingnan mo dyan sa kadena. May kliyang kadena na yan. Kunin mo yan. Punta tayo roon sa silungan at ipakita rin natin ang lugar na yon. Carlos, bumaba ka at maglakad-lakad. Hector, bumaba ka rin at maglakad na yon. Maglakad-lakad siya ng maigi. Kukunin mo ba ang kadena ni Carlos? Hindi, Antara. Hindi siya pupunta dahil ayaw niyan ibigay ang kwelyo. Gusto ba niyang ibigay? O ayusin niyo muna yon tapos sumama kayo mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo ang mga bagong gagawin natin ngayon. Alam niyo namang wala pa tayong solusyon para sa mga aso nasa labas. At hindi pa rin tayo gagawa ng bagong kulungan. Sulitin natin kung anong meron tayo at pagandahin pa ito. Kung tatanungin mo anong solusyon, gusto ko nang palabasin si Carlos sa bakuran. Para dito, kailangan kong alisin si Maraz at Apollo sa pagkakatali. Maraz, Apollo, Ares, Sky. Hindi dapat may lalaking aso. Nilagay ko si Escobar dito. Nilagay din natin si Sky dito nun. Pero hindi nag-work si Sky dito mga kaibigan. Kung tatanungin niyo kung anong nangyari, ginamit ni Sky itong mga pang-ilalim na wire bilang sabitan at sinubukan niyang putulin gamit ang kanyang bibig. Hindi pumupunta si Sky sa kulungang ito. Hindi talaga pwede. Pero wala siyang maabot. Kailangan mong gumawa ng bagay na bakal para hindi niya ito masira. Ang dami na natin ginawang lugar. Ngayon naman, sinubukan niya kagatin at sirain ang mga iyon gamit ang bibig niya. May bahagi sa gitna kung saan namin itinapon lahat ng gamit at basura. Lilinisin at lalagyan namin ng pinto ito. Halimbawa, kapag ilalabas ko ang ibang mga aso, dito namin ilalagay sina Ashie, Natasha, Karam at Maram at gagawa kami ng pinto rito. Para kay Sky, gagawa rin kami ng pinto dito kuya. Dito siya titira, baka lang gitna ng pinto para hindi masira ni Sky. Wala nang ibang paraan dahil sinisira niya lahat. Kinakagat at sinisira niya gamit ang bibig, kaya pinapahirapan kami. Sky, anak, dito ka na lang. Dadalhin ko na ba si Sky? Yogan, ilalabas ko na ba si Sky? Bantayan mo si Hector, eh. Anak, bakit mo sinusubukan kain ng tali? Loko ka talaga, sandali lang. Mahilig talaga siyang kumain ng tali. Tingnan mo. Pare, mag-ingat ka. Konting atras, konting atras. Ulan Sky, dahan-dahan lang. Si Sky, parang baliw kong humila, pare. Tigil. Sandali, tingnan ko muna kay Hector. Hector! Wala ang pakialam si Hector. Napakaayos siyang aso. Hindi mahilig sa gulo o ingay. Nakita mo naman. Sana lahat sila ay ganito. Halika, dahan-dahan natin ipasyal ang mga ito. Pumunta rin tayo doon sa isang lugar. Ipakita rin natin sa kanila ang bandang may silong. Tigil! Kita mo, si Sky agad naghahanap ng gulo. Ngayon, pinakaayaw na aso ni Sky, si Ares. Puntahan ko nga si Ares, doon sa tabi niya. Hindi, kaibigan mo si Ares. Umayos ka, nakatutok na naman siya sa kanya, tingnan mo. Sasaw-saw siya, balim si Sky. Tigil, oh. Sakin, sakin, sakin. Tigil, tol. Tigil, tol, sandali lang. Sandali lang. Yun din. Ngayon, tingnan mo, nandun si Apollo. Ang ibabaw nito. Gagawin natin ito ngayon mga kaibigan. Ililipat natin dito sina Apollo at Maras. Ayusin ko ng maayos ang mga bato dito. Pagkatapos noon, dito na sila mananatili. Ngayon, tara tingnan natin ang isang silungan. Gahan, huwag kang umakyat. Ako na lang ang aakyat. Si Hector ay sa ibaba lang. Ganitong silungan natin, di pa tapos. Medyo mataas. Ito mula sa lupa. Tinatayang 2.5 metro ang taas nito. Ginawa namin itong 4 na metro ang haba. Itong mga bubong sa taas. Sino ang kumain ng kanto, anak? Yung kanto ng bubong. Oo nga, anak. Gawa ba ito ni Faisal? Kinain niya ang kanto ng panel. Mababaliw na talaga ako sa kanila. Ang mga bubong na ito ay lalagay sa ibabaw ng silungan, mga kaibigan.
Tara, pumasok muna tayo sa loob. Tingnan natin. Halika, Sky. Hindi, Nora. Sandali lang. Pagkatapos, dinagyan namin ng alulod ang harap. Para doon dumaloy ang ulan. Takpan muna natin to. Sandali lang, Sky. Tapos, naiwan na bukas to. Nagka-problema kami sa pinto dito. Nagdulot ito ng abala sa amin. May yero kami noon at ipinantakip namin yon. Pininturahan lang namin ito ng itim para mukhang malinis. Sa harap, lalagyan na rin ito ng alulod ngayong araw. Ilalagay namin ng alulod. Pagkatapos, ilalagay ng bubong. Pagikuhanan mo mula sa harap para makita lahat. Pagkatapos mailagay ang bubong, magiging magandang may lilim at saradong lugar ito, mga kaibigan. Kailangan talaga namin ito. Gusto kong malinis ito para maayos ko ang sistema. Hindi pa tapos ang trabaho. Magkaroon muna tayo ng bubong. Ayusin pa at gagawin ng maliliit na bagay. Handa na ang balangkas gaya ng nakikita ninyo ngayon. Tapos na ito. Bukas, ito ang plano ko. Pahabain ko ba ito? Nagkwenta ko para sa buwan ng Setyembre. Hindi pa ngayon. Sa rayon, sapat na ito para sa atin na yung taginet. Pati dito, sorpresa na lang. Gagawin ko muna ngayon, makikita nyo bukas. Sa bandang Setyembre, tuluyan ko ng isasara ito. Pagkatapos ito, gumagawa sila ng mga tent o kung ano-ano pa, sinasara nila. Ipapatayo ko rin yon. Bago magtaglamig, siguro sa Setyembre, Oktubre, titingnan ko na lang. Ngayon, matibay at maganda na ito. Anong gagawin dito? Takpan mo na lang kuya, bibili ako ng duyan. Alam mo yung malaking duyan na pang dalawa? Maglalagay ako dito nun. Mga bulaklak at siba pa. Kuya, pwede mo rin ilagay yan dyan sa makasa. Hindi yung duyan na yun pare, yung may paa. Yung pwede rin nilagay sa makasa. Ibig ko sabihin, kung tinignan mo yung bahay bakasyonan, matibay naman. Wala namang problema. Ito talaga ang gusto ko. Sinabi ko na dapat mula sa dulo ng container, pantay na pantay. Nung ginawang 4 na metro, tumapat sa gitna ng pintuan. Kaya nagka-problema kami. Dapat 5 o 6 na metro. Pero liliit masyado ang espasyo. Tingnan na lang pag natapos. Sana yon, ayos ang balangkas. Hintayin natin matapos. Ipantong na rin natin ang mga bubong. Pagkatapos, gaganda ng itsura, lalo na pag nailagay ang mga palamuti at detalye sa ilalim. Hindi kasya lahat ng gamit ko sa container. Magpapagawa ako ng mga cabinet o kung ano pa man dito. Marami pa tayong gagawin, tulad ng paglalagay ng ilaw dito. Hindi ko rin alam, kailangan pa nating ayusin ang kuryente, tubig, bumili ng gamit, maglagay ng sofa ng maayos at maghanda ng iba pang kailangan tulad ng duyan at bulaklak. Gagawin nating maganda ang lugar na ito. Kung papalarin tayo ni Allah, susubukan kong ayusin ito bago matapos ang buwan at maglalagay tayo ng ilaw dito. Sige, magandang araw sa inyo. Kung may mga suggestion din kayo para sa akin, kung anong dapat gawin dito, kung paano ito mas mapapaganda, isulat nyo lang sa mga komento mga kaibigan. Kung may magandang suggestion na magustuhan ko, gagawin ko. Hindi ako nakapag-video dahil abala ako sa pagpipintura at pag-aayos. Yung pagpipinta ng mga post at iba pa, hindi ko na talaga nagawa ng pagkakataon. Baka ngayon, habang ini-install ko ang bubong, makapag-video na ako. Makikita mo na pagkatapos yan, kuya. May mga parte pa na kailangan pinturan ng maayos. Pero sa ngayon, para sa akin, panalo na ang itsura nito. Unti-unti namin inayos ang bugirin. Ayos na ang kuryente at may tubig na rin kami. Naipwesto na rin namin ang mga container, pati na ang mga tirahan. Nagawa na rin namin ang aming bubungan. Naayos din namin ang mga kulungan. Malaki ang bukirin dito, pero unahin muna nating ayusin at linisin ang sariling tirahan bago ang iba pang trabaho. Kasabay din namin inaayos ang para sa mga anak. Nakikita nyo naman. Gusto ko talagang maging maganda at maayos ang lugar na to. Gusto ko maging maganda ang simula ng tag-init, kuya. Ngayon, nagtatrabaho tayo dito, pero sana pagdating ng tag-init, masarap na magpahinga dito. Bibili ako ng mga gamit sa Arden at kung ano-ano pa. Kung lulobin ng Diyos, magiging maganda ito. Kung may suggestion kayo, ilagay sa komento, kuya. Sa tingin ko, ayos na ang lugar na to. Tabi ka, Sky. Hector, tatay. Nasaan ang anak kong Leon? Nasaan ang gwapo kong anak? Hindi kayo mag-aaway Si Hector ko, grabe, ang gwapo talaga. Parang jaguar ang anak ko. Tingnan mo si Sky, tingnan mo. Sky, hindi ka ba titigil at ayos, anak? Sandali lang. Ano bang ginawa ng tao sa'yo? Magpakabait ka. Papapalo ka ni Hector, tingnan mo. Kita mo. Si Hector, wala man lang pakialam. Si Hector, grabe, napagkakalmait, seryoso. Sana'y ganito silang lahat. Si Sky naman, lagi naghahanap ng awahe. Halika. Liukan, matatapos ba natin ito ngayon? Pag natakpan natin, kuya, kunin na natin sina Marads at Apollo dito. Kuya, gusto kong maayos na pakawalan ng mga to sa bakuran kasi tumatalon.
Kahit saan mo tingnan, 2 metro to, tumatalon siya mula rito. Anong gagawin natin dyan sa taas niyan? May gagawin tayo. Tingnan na lang natin. Pag-isipan natin pag ninalayan natin. Kung ano man ang maayos natin, dumaan ka dito. Dumaan ka, susunod ako. Ikulong natin sila doon, kuya. Wala nang ibang paraan. Wala, talagang solusyon mo yun. Tumataka sila kahit hindi dapat. Gumawa tayo ng napakatibay na lugar para kay Sky. Pero sinusubukan niyang sirain at durugin sila gamit ang malupit niyang bibig. Hindi siya mapakali. Kaya natatakot akong baka tumakas siya pag tinali ko. Kuya, yung mga aso na inaalagaan natin ay puro dominante, matitigas ang ulo, matitibay na aso. Hindi sila katulad ng golden retriever o ibang lahi. Kapag nag-aaway sila, sobrang tindi talaga. Kaya dapat mong gawan sila ng talagang matibay na pwesto. Mahirap talagang pamahalaan ang maraming dominanteng lahi na pinagsama. Tingnan mo. Sino ang gagawa nito? Saan mang bahagi ng mundo ang dominanteng aso? Pinagsama-sama ko sila rito. Sino gagawa niyon? Maawa kayo. Madali bang pamahalaan naman na ito? Hector! Ulan, nasaan ka ba? Guwapo kong anak. Tunay na lalaki siya. Tunay na lalaki. Sige, dalhin mo nga, agakan. Kunin si Hector. Paano kaya niya sinusubukang sirain ito? Kung hindi, ayos na dito, kuya. Talagang matibay din naman. Kuya, tingnan mo, di ka maniniwala. Kunan mo yung threshold mula sa taas, i-zoom mo. Diyan sa kanto, may gilid ng pader dyan. Kahapon, tumakas si Medusa sa napakakitid na siwang na yon, kuya. Maliit talaga yon. Kung pagsasamahin mo yon, Mia, 10 sentimetro lang siguro yun, kuya. Ganito. Si Medusa, alam mo yon, tumakas siya doon, dumaan siya kahapon sa hardin, kuya. Pagkatapos nun, dinala namin siya dito. Sa katabing kulungan yun, nakalimutan namin yun. Pagkatapos, tumakas siya. Ano pa magagawa mo? Pakita mo si Bonchok ko. Bonchok! Anong ginagawa mo? Guwapo kong anak? Pasaway na si Bonchok. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang aking leon? Maşallah sana. Halika, sundan natin sina Mazlum et Joker. Mazlum! Mazlum, Joker! Buti na lang at nandun sila. Kapag medyo uminit pa ang panahon, gagawan ko pa sila ng siluman doon. Malinis yan, yes mo? Hayaan mo na lang silang dalawa doon, kuya. Hayaan mo silang manatiling malinis. Teka, ilagay mo yung hose sa loob. Ipakita natin kay Odin ang ginawa ni Bella. Ilagay mo yung hose dyan, tingnan natin. Tingnan mo, ayun. Yung kulungan din, dumaan siya dito. Tingnan natin kung sisipsipin niyang tubig. Bakit mo dinumihan to, Zeyna? Kanina, nadala si Zeyna, kaya nagwala siya. Tol. Teka nga, tingnan ko. Wala, Tol, meron. Hindi pa naman ubos ang tubig, tingnan mo nga. Meron pa, di ba? Huwag mong hawakan ng matagal ng ganyan. Sige, may tubig pa, di ba? Huwag mong hawakan ng matagal ng ganyan. Ibalik mo kung hindi. Hintayin mo muna siyang sumipsip ng tubig na maayos. Hintay, Zeyna, tingnan natin kung makakatakas ka. Tingnan natin kung makakatakas ka, anak. Carlos, anong nangyari dito, Carlos? Pasaway ka talaga, Carlos. Kakalinis ko lang nito. Nakita mo ba? Promise. Isang oras pa lang nakalipas. O hindi pa na. Kaagad din ang dinumihan ng mga kulungan, kuya. Takbo, Alex. Kailan ka naman nainitan? Gusto mo bang paliguan kita? Gusto mo bang maligo, Alex? Sige, magpalamig ka. Grabe naman ang anak kong si Alex, nainitan na. Oo. Magpalamig ka, anak ko. Alex, gusto mo rin bang dalhin kita sa dagat, anak? Si Alex, karaniwan talagang umiiwas sa tubig, pero hindi siya umiiwas ngayon, tol. Ayos yan, saludo ako. Sa totoo lang, hindi siya umiiwas. Lagyan na rin natin ng tubig. Painumin natin si Aslan. Tingnan mo yan, sira ulo. Sakit talaga siya sa ulo, kuya. Hindi ko tuloy malinis kulungan niya. Sira ulo. Tumakbo ka dun. Tumakbo ka. Sige. Sige. Tumakbo ka na.
Isa, naglilinis tayo. Tumakbo ka. Sige, tingnan mo ngayon. Tingnan mo si Bella. Manasira ulo talaga. Kontra sila sa tubig. Ginagawa rin ito ni Cheater. Kung ikukulong ko si Cheater ngayon, gagawin din niya yan. Baliw talaga mga Rottweiler natin, pre. Tingnan mo. Ang ganda niya ngayon kasi pinaliguan ko si Asya kaninang umaga. Mabait din si Asya. Tingnan mo, Asya, maliligo na naman tayo. Asya, maliligo ba tayo? Tingnan mo. Nakikita mo, ang ganda ni Asya, ang galing pa ng anak ko. Magpalamig ka, mahal ko, baby ko. Mainit na yon, hirap na ang mga hayop kahit di patunay ang taginit. Hintayin natin ang Hulyo at Agosto. Hintayin mo lang dumating ang Hulyo at Agosto. Doon mo talaga makikita. May iba pa bang papaligon? Destan. Destan, paliguan mo na kita para lumamig ka. Hoy, Destan. Tingnan mo. Tingnan mo. Magpalamig kayo. Magaling. Nabaliw ba yun? Wala tayong matalinong aso, lahat sila sira. Kung pupunta siya sa dagat, gagawin niya rin kaya. Nakapagpalamig ka na ba? Alex, halika. Paliliguan kita ulit. Halika. Oo. Paliliguan ko rin si Carlos. Tumatakas si Carlos. Isara, Gökhan. Paliguan mo rin si Hector, Tumatakas si Hector. Naubos ng tubig. Naubos ng tubig. Isara mo. Ngayon, ang masamang bahagi nito ay naubos ng tubig. Wala tayong magagawa. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang silungan, mga kuya. Sana matapos natin mamaya ang trabaho ron. Ngayong araw, may mga gawain naman tayo para sa pagkukumpuni. O pasok tayo sa mga kulungan at kwarto, tingnan natin at gawin ang mga pinto nila. Kukolektahin natin dahan-dahan ang mga aso. Kung gusto ninyo rin ng video nila, sabihin lang sa komento. Habang nagkukumpuni ako, ipapakita ko rin sa inyo. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.